Layasan mo ang pamamahay na ito. Hindi ka nararapat sa pangalang krus. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang gumising kay Tala sa gitna ng unos. Habang hawak ang kanyang tiyan, nakita niya ang asawang si Rafael na nakayuko, duwag at walang kibo. Itinapon siya sa kalsada nga parang basura. Ngunit ang bawat patak ng ulan ay naging sumpa ng paghihigante. Sino ang mag-aakalang ang babaeng binaliwala ninyo ay babalik bilang ang reyna na magpapabagsak sa inyong imperyo? Sino nga ba si Celestina Mendoza? Layasan mo ang pamamahay na ito, Tala. You don't belong here at hinding-hindi ka magiging karapat-dapat sa Apleidong Cruz. Ang malamig at matalim na boses ni Doña Gracia ay bumaon sa katahimikan ng kusina, tila isang balaraw na sumasaksak sa puso ng babaeng kasalukuyang nakatayo sa harap ng kalan. Sa gitna ng masarap na halimuyak ng nilulutong adobo na dahan-dahang kumukulo sa palayok, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Tala. Ang kanyang mga kamay na kanina lang ay masayang naghihiwa ng mga sangkap para sa kaarawan ng kanyang asawa ay biglang nang inig, dahilan upang mabitawan niya ang sandok na gumulong sa sahig na lumikha ng isang matunog na pagbagsak na umalingaw-gaw sa malawak na silid. Dahan-dahang lumingon si Tala. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na sa namumuong luha habang nakatingin sa kanyang biyenan na nakatayo ng tuwid, suot ang kanyang mamahaling seda at ang mukhang puno ng pandidiri. Sa ibabaw ng lamesang gawa sa granit, nagkalat ang mga litratong sadyang kinuha sa madidilim na anggulo, mga larawang nagpapakita kay Tala na tila may kalandiang ibang lalaki, mga kasinungalingang binuo ng masamang balak. Ang hapdi sa kanyang puso ay mas matindi pa kaysa sa pagod ng kanyang 7 buwang pagbubuntis. Ang kanyang mga paa ay namamanas na sa maghapong pangtayo upang ihanda ang paboritong pagkain ni Rafael, ang kanyang asawa, na sa bawat sandali ay pinagsisilbihan niya ng may buong pagmamahal at katapatan. Ngunit sa isang iglap, ang bawat sakripisyo, ang bawat pagtitiis sa mga masasakit na salita ni Doña Gracia sa loob ng 3 taon ay tila nawalan ng halaga. Pumasok si Rafael sa kusina, ang kanyang mukha ay balot ng pag-aalinlangan at takot. Umasa si Tala na sa pagkakataong ito, ang lalaking nangakong magtatanggol sa kanya sa harap ng altar ay titindig para sa kanya. Ngunit nang makita ni Rafael ang mga litrato at ang mapanghusgang tingin ng kanyang ina, yumuko lamang ito. Rafael, please, hindi totoo ang iniisip ninyo. Wala akong ginagawang masama. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Ang pabulong na pagsusumamo ni Tala, ang kanyang boses ay basag at puno ng pighati. Ngunit ang tanging tugon ni Rafael ay ang pag-iwas ng tingin, isang katahimikang mas masakit pa sa anumang sampal. Mas pinili ng kanyang asawa ang boses ng hinala kaysa sa tibok ng katapatan ng asawang nadadala ng kanyang anak. Ang bawat segundo ay naging parang isang mabagal na pagbitay para kay Tala. Nang hawakan siya ni Doña Gracia sa braso at marahas siyang hilahin palabas, hindi lumaban si Tala. Ang kanyang isip ay tila lumulutang sa gitna ng isang madilim na dagat ng kawalan ng pag-asa. Habang kinakaladkad siya patungo sa malaking pintuan ng Mansyong Cruz, ang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa kanyang dignidad. Ang ulan sa labas ay nagsimulang pumatak ng malakas. Ang bawat butil nito ay tumatama sa bubong na tila isang malungkot na ritmo ng pagpanaw ng kanyang mga pangarap. Sa harap ng pintuan, bago siya tuluyang itulak palabas, muling nagsalita si Rafael. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang estrangero. I'm sorry, Tala, pero hindi ko kayang suwain si Mama. Sana hindi na lang kita pinakasalan dahil puro gulo lang ang dala mo sa pamilyang ito. Ang mga huling salitang iyon ang tuluyang nagpag-uho sa mundo ni Tala. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang dibdib ay mabilis na lumipat sa kanyang puson, isang matalim at nakapanghihina na kurot na nagpaupo sa kanya sa basang semento ng kalsada, habang ang malaking pintuang
bakal ay dahan-dahang nagsasara. Ang tunog ng pagkakandado ng gate ay tila huling hininga ng kanyang nakaraan. Naiwan siyang mag-isa sa ilalim ng madilim na langit. Yakap ang kanyang tiyan, basang-basa at walang matutuluyan. Habang ang bawat patak ng ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Isang tanong na walang kasiguruhan kung may makakarinig pa. Saan ako pupunta sa gitna ng unos na ito? At may puwang pa ba sa mundong ito para sa isang inang tinalikuran ng lahat? Ang malamig na semento ng kalsada ay tila humihigop sa nalalabi pang init ng katawan ni Tala habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos na tila nakikiramay sa kanyang nagdadalamhating kaluluwa. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang balat ay nararamdaman niya bilang mga matatalim na karayom. Ngunit ang hapdi sa kanyang puson ay mas matindi. Isang babala na ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ay nanganganib din sa gitna ng unos na ito. Sa bawat paghinga niya, ang usok ng kanyang hininga ay humahalo sa madilim na gabi, habang ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa basang kalsada, sinusubukang itayo ang sarili kahit ang kanyang diwa ay unti-unti nang nilalamon ng kawalan ng malay. Sa gitna ng malabong paningin, isang pares ng mga ilaw mula sa isang sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan, at isang boses na puno ng pag-aalala ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kang mag-alala, Iha, nandito na ako, tutulungan kita. Ang malumanay na tinig ni Isabel o Iza ay tila isang anghel na bumaba mula sa langit upang sagipin siya sa bingit ng kamatayan. Dinala ni Iza si Tala sa isang maliit at payak na klinika sa gilid ng tundo. Malayo sa karangyaan ng Forbes Part na kailan lang ay itinuring niyang tahanan. Sa loob ng silid na amoy gamot at lumang kagamitan, ang bawat sigaw ng sakit ni Tala ay hinalo sa panalangin at pag-asa. Nang sa wakas ay marinig ang unang tinig ng isang sanggol na umiiyak sa gitna ng gabi. Ang lahat ng pait at galit sa puso ni Tala ay tila pansamantalang natunaw. Isang malakas na tunog ng pag-iyak ang pumuno sa silid, hudyat ng isang bagong simula na isinilang sa gitna ng hirap. Habang karga ang kanyang maliit na anak na pinangalanan niyang Laya, ang bawat haplos niya sa pisingi ng sanggol ay isang sumpa sa kanyang sarili. Laya, ang pangalan mo ay kalayaan. Dahil mula sa araw na ito, hindi na tayo muling magiging alipin ng sinuman. Ang bulong ni Tala, habang ang mga luha ng kagalakan ay dumadaloy sa kanyang mga pisingi na sa wakas ay tuyo na mula sa ulan. Ang mga sumunod na buwan ay naging isang mahabang paglalakbay sa ilalim ng init ng araw at sikip ng mga eskinita sa tondo. Sa maliit na kuwartong inupahan nila ni Iza, ang bawat umaga ay nagsisimula sa amoy ng pagpapawis at ang ingay ng mga batang naglalaro sa labas. Natuto si Tala na mabuhay sa barya-baryang kinikita mula sa paglalabada at pagtitinda ng kung ano-anong kagamitan sa palengke. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa sa pag-aayos ng mga bulaklak sa mansyon ay naging magaspang at puno ng paltos. Ngunit sa bawat hapdi nito, lalong tumitibay ang kanyang loob. Si Iza, na isa ring negosyante na nakaranas ng matinding pagsubok sa nakaraan, ang naging gabay niya. Tala, you have the heart of a survivor, and that is more powerful than any wealth the Cruz family has. Ang madalas na paalala ni Iza habang sabay nilang pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa Manila Bay mula sa kanilang maliit na bintana. Sa kabila ng hirap, may mga gabi pa ring dinadalaw si Tala ng mga alaala ni Rafael at ng malupit na si Doña Gracia. Ang bawat sakit ng loob na dulot ng kamilang pagtalikod ay naging gatong sa apoy na dahan-dahang naglalagablab sa kanyang kalooban. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Laya sa kanyang tabi, tumayo si Tala at humarap sa isang maliit at basag na salamin. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon, ang mukhang puno ng pagod, ang mga matang dati ay puno ng takot, at ang buhok na sumisimbolo sa kanyang lumang pagkatao. Kinuha niya ang gunting na madalas niyang gamitin sa pananahi.
Sa ilalim ng mahinang liwanag ng nag-iisang bumbilya sa silid, marahan niyang pinutol ang kanyang mahabang buhok. Isa-isa itong bumagsak sa sahig at sa bawat hiblang nalalaglag, para bang may mga lumang alaala at sakit na unti-unting pinakakawala ng kanyang puso. Nang matapos siya at muling tumingin sa salamin, sandali siyang natigilan. Hindi na ang dating mahina at tahimik na si Tala ang nakatingin pabalik sa kanya, kundi isang babaeng may bagong tapang sa mga mata, handang harapin ang mundong minsang sumubok durugin siya. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon, nagbibigay diin sa kanyang matatalim na panga at mga matang wala ng bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat hibla ng kanyang buhok na nagkalat sa sahig ay huling bakas ng babaeng binaliwala at itinapon ng pamilya Cruz. Hinarap niya ang kanyang bagong anyo ng may panibagong lakas, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na hakbang patungo sa isang kinabukasan na siya na mismo ang susulat. Habang hinahawakan niya ang kanyang mukha sa salamin, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya at isang katanungan ang naiwan sa hangin ng maliit na silid. Namatay na ang babaeng kilala ninyo. Ngunit sino ang sisilang mula sa mga abo ng inyong kalupitan? At handa na ba kayo sa kanyang pagbabalik? Ang bawat hiyas ay isinisilang sa ilalim ng matinding init at bigat ng mundo, at ganoon din ang nangyari sa kalooban ni Tala. Sa loob ng sumunod na 2 taon, ang maliit na silid sa tondo na dating saksi sa kanyang mga luha ay naging isang silid-aralan ng pagbangon. Sa ilalim ng matyagang paggabay ni Isabel, ang bawat gabi ay ginugugol ni Tala sa pag-aaral ng mga libro tungkol sa batas, pagnenegosyo at sining ng pakikipagtalastasan. Ang kanyang mga kamay na dati ay bihasa lamang sa gawaing bahay, ay natutong humawak ng pluma ng may awtoridad, at ang kanyang boses na dati ay laging pabulong, ay dahan-dahang nagkaroon ng tembre ng kapangyarihan. Nakatingin si Iza sa kanya habang itinutuwid ang kanyang likod. Sa harap ng salamin, isang paalala na ang dangal ay hindi lamang nasa apelido, kundi nasa bawat galaw at titig ng isang babae. Tala, listen to me. Ang seryosong sabi ni Iza habang hinahawakan ang kanyang mga balikat. Ang mundong papasukin natin ay hindi para sa mga pusong madaling masaktan. You have to bury the woman who was kicked out of that mansion. She was kind, but she was weak. You need to be someone who can stand tall kahit sa harap ng mga krus. Ang bawat salita ni Iza ay tila isang pait na humuhubog sa bagong pagkatao ni Tala. Hindi naging madali ang proseso. Madalas ay nananariwa ang hapdi ng alaala ni Rafael sa tuwing nakikita niya ang mukha ni Laya na unti-unting nagkakaroon ng mga katangian ng kanyang ama. Ngunit sa tuwing nararamdaman niya ang panghihina, hinahawakan niya ang kanyang maiikling buhok at muling pinapaalalahanan ang sarili na ang pag-ibig na walang pagrespeto sa sarili ay isa lamang lason. Dumating ang araw na pormal nang nilagdaan ni Tala ang mga dokumento upang baguhin ang kanyang pagkakakilanlan. Sa harap ng notaryo, habang ang dulo ng kanyang panulat ay dahan-dahang gumuguhit sa papel, naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang paligid. Ang pangalang Tala Mendoza ay dahan-dahang naglaho, tila isang bituin na natakpan ng bukang liwayway. Mula sa mga abo ng kanyang nakaraan, isinilang si Celestina Mendoza, isang pangalan na hango sa langit, ngunit ang mga paa ay matibay na nakatanim sa lupa. You are now Celestina, iha. A woman of grace and power, ang nakangiting bati ni Iza habang iniabot sa kanya ang isang baso ng alak. Ang tunog ng pagtama ng kanilang mga baso ay tila isang masayang musika ng tagumpay sa gitna ng silid. Ngunit ang pagbabago ni Celestina ay hindi lamang sa pangalan at anyo. Sa tulong ni Iza, pumasok siya sa mundo ng real estate. Nagsimula bilang isang tahimik na katuwang sa likod ng mga malalaking transaksyon. Natutunan niyang basahin ang mga tao, unawain ang kanilang mga kahinaan, at gamitin ang kanyang sariling sakit bilang pananggalang. Habang ang kanyang imperyo ay dahan-dahang lumalago, ang balita tungkol sa paghina ng kapangyarihan ng pamilya Cruz
ay nagsimulang makarating sa kanyang mga pandinig. Nalaman niyang ang mga lupain na dati ay pag-aari ng kanyang biyenan ay isa-isang naisusubasta dahil sa mga utang na hindi mabayaran. Ang bawat impormasyong ito ay tinatanggap ni Celestina ng may malamig na ngiti. Tila isang chess player na naghihintay ng tamang pagkakataon upang itumba ang hari at reyna ng kabilang panig. Isang hapon, habang si Celestina ay abala sa pagsusuri ng mga bagong proyekto sa kanyang opisina, pumasok si Iza kasama ang isang matandang lalaki na may seryosong mukha. "Celestina, I want you to meet Don Hernan," ang pakilala ni Iza. He was one of the most trusted lawyers of Rafael's father before he passed away. Mayroon siyang hawak na mga impormasyon na maaaring magbabago sa tingin mo sa pamilya Cruz. Ang pagpihit ng pintuan ay lumikha ng isang banayad na tunog sa katahimikan ng opisina, habang ang matanda ay lumapit at naglatag ng isang kupas na envelope sa ibabaw ng lamesa. Ang bawat pahina na inilabas ni Don Hernan ay tila isang pasabog na nagpahinto sa tibok ng puso ni Celestina. May mga lihim na baon sa lupa na hindi kayang takpan ng anumang yaman, at sa pagtitig ni Celestina sa mga dokumentong yon, isang matinding katotohanan ang bumungad sa kanya tungkol sa yaman na tinatamasa ngayon ni Doña Gracia. Handa na ba siyang harapin ang katotohanang ang lahat ng kanyang paghihirap ay bahagi lamang ng isang mas malaking nakawan? At paano niya gagamitin ang sandatang ito upang tuluyang wasakin ang mga taong nagtapon sa kanya sa pipikan? Ang liwanag ng mga kristal na chandelier sa loob ng grand ballroom ng isang mamahaling hotel sa Makati ay tila mga bituing nagniningning. Ngunit para kay Doña Gracia, ang bawat kislap nito ay tila nanunuksong mga mata. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas, pilit niyang itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay habang mahigpit na humahawak sa kanyang abaniko. Ang pamilya Cruz, na dati ay tinitingala bilang mga haligi ng lipunan, ay nakatayo ngayon sa gilid ng bangin ng pagkabangkarote. Sa tabi niya, ang kanyang anak na si Rafael ay tila isang anino na lamang ng lalaking dati ay puno ng buhay. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang kislap, tila isang telo na nagsara na sa anumang damdamin. Sa loob ng 5 taon, si Rafael ay naging isang estranjero sa kanyang sariling tahanan. Isang lalaking nabubuhay sa pagsisisi na hindi niya maamin-amin sa kanyang ina. Kailangan nating makuha ang proyektong ito, Rafael. Ito na lang ang huling alas natin para maisalba ang Hacienda Cruz at ang mansyon. Ang pabulong na utos ni Doña Gracia. Ang kanyang boses ay may halong desperasyon sa kabila ng pagiging mapagmataas. Ang usap-usapan sa buong silid ay nakatuon sa isang misteryosong investor mula sa labas ng bansa. Isang babaeng nagngangalang Celestina Mendoza na balita ay may sapat na yaman upang bilhin ang buong lungsod kung nais niya. Ang bawat pag-uumpuga ng mga kristal na baso ng mga panauhin ay tila isang mabilis na tibok ng orasan para sa mga Cruz, isang paalala na ang kanilang oras ay unti-unti nang nauubos sa gitna ng marangyang pagtitipon na ito. Biglang bumukas ang malaking pintuan ng ballroom at ang lahat ng atensyon ay natuon sa isang figura na pumasok ng may dahan-dahang hakbang na puno ng awtoridad. Ang bawat pangtapak ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay lumilika ng isang matunog na ritmo na nagpatahimik sa buong silid. Suot ang isang navy blue na terno na gawa sa pinakamahal na seda. Ang babaeng ito ay tila isang reyna na naglalakad sa kanyang sariling kaharian. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos na nagpapakita ng kanyang matatalim at magagandang anggulo ng mukha. Sa kanyang tabi ay si Isabel, na nakanghiting nakatingin sa paligid, ngunit ang mga mata ng lahat ay nakapako lamang sa babaeng nasa gitna. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapakita ng kapangyarihan at karanyaan, isang imahe na napakalayo sa anumang bagay na nakasanayan ng mga nandoon. Nabitawan ni Rafael ang kanyang baso nang hindi niya namamalayan. Ang pantama ng kristal sa sahig ay lumiha ng mga pirasong nagkalat sa paligid, ngunit hindi niya iyon pinansin. Ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot ng magtama ang kanilang mga mata. Ang mukha ng babaeng iyon, ang bawat kurba ng kanyang labi, ang bawat kislap ng kanyang mga mata,
ay tila isang multong nagbalik mula sa nakaraan. Ngunit hindi ito ang babaeng basa ng ulan at nagmamakaawa sa kalsada 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay isang Celestina na ang titig ay kasing lamig ng yelo at kasing tulis ng espada. Isang mabilis na pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo ang naramdaman ni Rafael, habang ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib. Tala, ang pabulong na sambit ng kanyang mga labi, isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot, ngunit na yon ay muling bumabangon ng mas makapangyarihan. Lumapit si Celestina sa pwesto ng mga krus. Ang kanyang bawat galaw ay tila isang tula ng paghihigante na isinulat sa hangin. Huminto siya sa harap ni Doña Gracia, na ngayon ay putlang-putla at tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Isang matamis ngunit malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Celestina. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "Good evening, Doña Gracia. I heard your family is in need of a savior." Ang boses ni Celestina ay parang isang pelus na may nakatagong mga tinik. Lumingon siya kay Rafael at sa isang saglit, nakita ni Rafael ang buong sakit ng nakaraan sa mga matang iyon bago ito muling naging matigas na parang bato. Ang katahimikan sa pagitan nila ay tila isang malalim na hukay na puno ng mga hindi nasabing salita at mga sugat na hindi kailanman naghilom. Isang katanungan ang naiwan sa isipan ni Rafael habang pinagmamasdan ang babaeng dati ay kanyang buhay, ngunit na yon ay siya ng magiging katapusan. Paano mo haharapin ang isang babaeng pinatay mo ang puso kung ang kanyang pagbabalik ay hindi upang humingi ng tawad, kundi upang bawiin ang lahat ng itinuring mong sa iyo? Ang bawat bulong sa loob ng bulwagan ay tila isang marahang ihip ng hangin na nagdadala ng balita ng isang malaking pagbabago. Nakatayo si Celestina Mendoza sa gitna ng atensyon. Ang kanyang bawat paghinga ay kontrolado at puno ng dignidad. Sa kabila ng mabilis na pagtibok ng kanyang puso na tila isang munting ibon na pilit kumakawala sa hawla ng kanyang dibdib. Sa harap niya, si Doña Gracia ay pilit na ibinabalik ang kanyang dating kamandag. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa galit at pagkalito habang tinititigan ang babaeng dati ay itinapon niya sa kalsada. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng matandang krus. Isang ngiting naglalayong hiwain ang tiwala sa sarili ng kanyang kaharap. Akala mo ba ay mababago ng mamahaling damit at peking pangalan ang amoy ng putik na pinanggalingan mo, Tala? Ang boses ni Doña Gracia ay isang matulis na bulong na tanging sila lamang ang nakakarinig, puno ng lason at pagmamaliit. You can buy this hotel. You can buy this city. But you can never buy the class and blood that runs through the Cruz family. Isang labandera ka lang noon. At sa paningin ko, isang labandera ka pa rin na nagbihis reyna. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mabilis na paghampas ng latigo sa likod ni Celestina. Ngunit sa halip na yumuko, lalong tumitig ng diretso ang mga mata ni Celestina. Isang malamig na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang mas malakas pa sa anumang sigaw. Blood and class, Doña Gracia? Ang malumanay na tugon ni Celestina ay may kalakip na isang mapait na tawa na tila mga kristal na dahan-dahang nababasagan sa hangin. Ang mga bagay na yon ay hindi nakakabayad ng utang sa bangko at lalong hindi nakakapuno ng sikmura kapag ang lahat ng ari-arian mo ay nakasanla na sa mga taong tinatawag mong hamak. Your family is a crumbling tower at ako ang may hawak ng huling bato na magpapaguho sa lahat. Ang pagkapahiya ay mabilis na kumalat sa mukha ni Doña Gracia. Ang kanyang panga ay nanghinig sa galit, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman ng matandang Cruz ang tunay na takot sa harap ng isang babaeng dati ay hindi niya man lang binalingan ng tingin. Sa gilid ng tensyon, dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin. Ang kanyang mukha ay puno ng pighati at isang pagsisising matagal nang nakabaon sa kanyang lalamunan. Tala, pakiusap.
Mag-usap tayo. Ang pabulong na pagsusumamo ni Rafael, ang kanyang tinig ay basag at tila isang tuyong dahon na hinahangin. Sinubukan niyang hawakan ang kamay ni Celestina, isang marahang pagdampi na puno ng alaala ng mga gabing sila ay magkayakap pa sa ilalim ng iisang bubong. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang mga daliri, mabilis na iniwas ni Celestina ang kanyang kamay, isang pagkilos na tila isang pader na biglang itinayo sa pagitan nila. I'm sorry, Mr. Cruz, but I don't talk to strangers about personal matters. We are here for business, nothing more. Ang malamig na pahayag ni Celestina habang ang kanyang puso ay dahan-dahang nadudurog sa bawat salitang binitawan niya. Nang dahan-dahang tumalikod si Celestina upang iwan ang mang-ina, isang maliit na bagay ang dahan-dahang nadulas mula sa kanyang maliit na pitaka. Ang marahang pagbagsak nito sa makintab na sahig ay hindi lumikha ng anumang ingay. Ngunit ang liwanag na tumama sa isang maliit na larawang nakadikit sa isang loket ay sapat na upang mahuli ang paningin ni Doña Gracia. Mabilis na dinampot ng matanda ang loket bago pa man ito mabawi ni Celestina. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang larawan ng isang maliit na batang babae. Isang batang may mga mata at ngiti na tila isang eksaktong kopya ni Rafael noong ito ay bata pa. Isang matinding kaba ang bumalot sa buong pagkatao ni Doña Gracia habang ang kanyang paningin ay mabilis na lumipat mula sa larawan patungo sa likod ni Celestina na dahan-dahang lumalayo. Sino ang batang ito? At anong lihim ang itinatago ng babaeng ito na maaaring maging mitsa ng tuluyang pagbagsak ng lahat ng kanilang pinaghirapan? Ang katahimikan sa loob ng opisina ni Celestina ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot sa bawat sulok ng silid, kung saan tanging ang marahang paghingaan niya at ang mahinang pang-ikot ng mga pahina ng dokumento ang maririnig. Sa ilalim ng liwanag ng isang lampara, ang mga matatalim na mata ni Celestina ay nakapako sa mga papel na inilatag ni Don Hernan. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema na nagpapatunay sa isang katotohanang matagal na niyang hinalata, ngunit ngayon lamang naging malinaw. Hindi lamang siya biktima ng pagmamaliit, kundi biktima siya ng isang malaking pagnanakaw. Ang pirma ng yumaong Don Cruz sa Huling Testamento ay isang mahusay na panggagaya, isang huwad na dokumento na naging susi ni Doña Gracia upang kamkamin ang lahat ng ari-arian na dapat ay para sa kanyang apo at kay Tala. Hindi ko akalain na aabot sa ganito ang kasamaan ni Doña Gracia, ang pabulong na sabi ni Don Hernan. Ang kanyang boses ay puno ng panghihinayang habang nakatingin sa tapat na kliyente. Bukod sa palsipikadong testamento, nalaman ko rin na dahan-dahan na niyang ibinibenta ang mga lupain sa probinsya. Nabaon siya sa matitinding utang dahil sa kanyang sikretong bisyo sa pagsusugal sa mga malalaking kasino sa labas ng bansa. She's desperate, Celestina. Ang bawat sentimo na kinuha niya sa'yo ay tinunaw lamang niya sa mga lamesa ng sugal. Ang bawat salita ni Don Hernan ay tila isang madiin na hapdi sa dibdib ni Celestina. Habang siya ay naglalabada sa tundo at nagtitiis sa gutom para lamang may maipakain kay Laya, ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay nagpapakasasa sa karangyaan gamit ang perang ninakaw sa kanila. Samantala, sa loob ng malamig at tila naghihingalong mansyon ng pamilya Cruz, naglalakad si Rafael sa madidilim na pasilyo. Ang bawat yabag ng kanyang mga paa sa sahig na gawa sa nara ay tila isang paalala ng kanilang dahan-dahang pagbagsak. Ang dating masayang tahanan ay puno na ngayon ng amoy ng alikabok at kapabayaan. Huminto siya sa tapat ng silid ng kanyang ina nang marinig niya ang isang pabulong, ngunit madiin na pakikipag-usap sa telepono. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang mga paa ay tila naging kasing bigat ng tingga na pumipigil sa kanya na umalis. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Doña Gracia ay tila mga matatalim na kutsilyo na humihiwa sa katahimikan ng gabi. Gawin mo ang lahat. Siguraduhin mong hindi na makakaabala ang batang yun sa atin.
Ang boses ni Doña Gracia ay puno ng malupit na determinasyon. I saw the child. She's a Cruz. I can feel it. Kung malaman ni Celestina ang tungkol sa pekeng testamento at gamitin niya ang batang yan upang bawiin ang mana, mawawala ang lahat sa atin. Siguraduhin mong mawawala ang banta na yan bago pa maging huli ang lahat. Ang bawat salita ay tila isang mabilis na paghampas ng kulog sa pandinig ni Rafael. Ang kanyang buong pagkatao ay nanginig sa takot at pagkamuhi. Ang batang tinutukoy ng kanyang ina ay ang sarili niyang anak, ang dugong nagmula sa kanya na hindi niya man lang nabigyan ng pagkakataong makilala. Napahawak si Rafael sa pader upang hindi matumba. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagpalo sa loob ng kanyang dibdib dahil sa tindi ng kaba. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng itinuring niyang gabay sa buong buhay niya, ay nagpaplano ng isang karumal-dumal na bagay laban sa isang inosenteng bata. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan at sa isang sandali, ang lahat ng kanyang pagkaduwag ay tila natunaw at napalitan ng isang mapanganib na galit. Tiningnan niya ang sarado pang pintuan ng silid ni Doña Gracia at sa kanyang isipan, isang desisyon ang dahan-dahang nabubuo. Paano niya mapuprotektahan ang isang anak na hindi niya man lang mahawakan kung ang mismong kaaway ay ang babaeng nagbigay sa kanya ng buhay at hanggang saan ang kaya niyang isakripisyo upang itama ang isang pagkakamaling nagsimula 5 taon na ang nakalilipas. Ang araw sa labas ng isang maliit na paaralan sa Makati ay tila nagliliyab sa tindi ng sikat ng araw. Ngunit para kay Celestina, ang init na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay mas matindi pa sa anumang panahon. Hawak ang kanyang bag, mabilis siyang naglalakad patungo sa gate upang sunduin si Laya. Ang bawat hakbang niya ay puno ng pagmamadali dahil ang bawat segundong hindi niya nakikita ang kanyang anak ay tila 1 taon ng pag-aalala. Ngunit nang makarating siya sa silid-aralan at makita ang bakanting upuan ni Laya, ang kanyang buong mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang lamig na dumaloy sa kanyang mga ugat ay tila yelo na unti-unting pumapatay sa bawat hibla ng kanyang pag-asa. Nasaan si Laya? Ang boses ni Celestina ay isang pabulong na sigaw. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hinahawakan ang balikat ng guro. May sumundo na po sa kanya kanina, ma'am. Ang sabi niya ay lola raw siya ng bata at may emergency kaya kailangang mauna si Laya. Ang sagot ng guro na may halong pangkalito. Ang bawat salita ng guro ay tila isang mabilis na paghampas ng kulog sa pandinig ni Celestina. Alam niya, nararamdaman niya sa kailaliman ng kanyang kaluluwa na ang tinutukoy na lola ay walang iba, kundi si Doña Gracia. Isang matinding kaba ang lumunod sa kanyang lalamunan at ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim habang ang takot ay dahan-dahang lumalamon sa kanyang diwa. Sa di kalayuan, sa isang madilim na sulok ng parking lot, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang umaandar. Sa loob nito, si Laya ay tahimik na nakaupo. Hindi alam ang panganib na naghihintay sa kanya. Habang ang isang lalaking may malupit na tingin ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ngunit hindi napansin ng mga tauhan ni Doña Gracia na may isa pang sasakyang sumusunod sa kanila, si Rafael. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at pagsisisi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagpalo ng tambol sa loob ng kanyang dibdib. Isang paalala na sa pagkakataong ito, hindi niya maaaring hayaan ang kanyang ina na tuluyang wasakin ang buhay ng inosenteng bata. Hinarurot ni Rafael ang kanyang sasakyan at mabilis na pumuesto sa harap ng itim na van. Ang kalatkot ng mga gulong sa aspalto ay lumikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng kalsada, habang ang usok mula sa pagkikiskisa ng goma ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Bago pa man makagalaw ang mga tauhan sa loob, mabilis na bumaba si Rafael at tumayo sa gitna ng daan, diretsyong nakatingin sa windshield ng sasakyan. Ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad,
Isang imahe na napakalayo sa duwag na Rafael na nakilala ni Tala 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat paghinga niya ay puno ng determinasyon at ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang gilid. Sa sandaling iyon, dumating si Celestina. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha habang patakbong lumalapit sa kinaroroonan nila. Nakita niya si Rafael na nakaharang sa sasakyan kung saan nandoon ang kanilang anak. Isang kakaibang emosyon ang namayani sa pagitan nila. Ang sakit ng nakaraan, ang takot sa kasalukuyan, at ang munting liwanag ng pag-asa. Tumingin si Rafael kay Celestina at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang tahimik na pangako. Hindi ko sila hahayaang sakta ng anak natin. Ang pabulong na pangako ni Rafael na tila dinala ng hangin patungo sa pandinig ni Celestina. Ngunit sa likod ng van, ang isa pang pinto ay dahan-dahang bumukas at ang malamig na tingin ni Doña Gracia ay bumungad sa kanila mula sa kabilang panig. Hanggang saan ang kayang panindigan ni Rafael laban sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat at magagawa ba ni Celestina na muling magtiwala sa lalaking minsan nang sumira sa kanyang buong pagkatao para lamang maisalba ang kanilang anak. Ang malawak na silid ng boardroom ng kumpanyang Cruz ay nababalot ng isang nakabibiging katahimikan, isang uri ng katahimikang tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nakatayo si Celestina sa dulo ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Ang kanyang tindig ay matuwid at puno ng puot na matagal na niyang kinimkim. Sa kanyang tabi, si Iza ay tahimik na nakasuporta, habang ang mga miyembro ng board ay nagpapalitan ng mga nag-aalinlangang tingin. Sa harap nila, si Doña Gracia ay pilit na nagpapanatili ng kanyang pekeng awtoridad, kahit na ang kanyang mga mata ay hindi mapakali at ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang upuan. Ang bawat paghinga ni Celestina ay tila isang mabitag na hakbang patungo sa katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Tapos na ang paglalaro mo, Doña Gracia. Ang boses ni Celestina ay malamig na parang hanging galing sa sementeryo. Bawat salita ay may bigat ng 5 taon ng pagdurusa. Inilapag niya ang isang makapal na folder sa ibabaw ng lamesa. Ang marahang pagdaiti ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng simula ng katapusan. Sa loob nito ay ang mga ebidensya ng iyong mga kasinungalingan, ang mga dokumento ng pagbayad mo sa isang private investigator upang pekein ang mga litrato ko 5 taon na ang nakalilipas, at ang mga ulat ng audit na nagpapatunay na ninanakaw mo ang pera ng kumpanya upang bayaran ang iyong mga utang sa sugal. Ang bawat pahayag ni Celestina ay tila isang mabilis na paghampas ng latigo sa danggal ng matandang Cruz. Ang mga bulungan sa loob ng silid ay dahan-dahang lumakas, tila mga bubuyog na nagkakagulo sa loob ng isang saradong sisidlan. Namutla si Doña Gracia, ang kanyang panga ay nanginig, at ang kanyang mga labi ay nawala ng kulay. This is all a lie! Gawa-gawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa galit mo sa akin. Rafael, huwag kang maniniwala sa babaeng ito. Ang sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay naging matinis at puno ng desperasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi gumalaw si Rafael. Nakatayo siya sa gilid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga litrato ng wad na testamento at sa mga sulat ng paglilipat ng pondo na ngayon ay nakakalat na sa lamesa. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan habang ang katotohanan ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang isipan. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa lamesa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagtapak sa mga bubog ng kanyang nadurog na tiwala. Kinuha niya ang isang lumang sobre na matagal nang nakatago sa ilalim ng mga dokumento ng kanyang ama. Isang sobreng may tatak ng selyo na tanging ang kanyang ama lamang ang gumagamit. Sa loob nito ay isang liham na isinulat ni Don Cruz bago ito bawian ng buhay. Isang liham na naglalaman ng kanyang tunay na huling habilin. Ang panghinginig ng mga kamay ni Rafael habang binabasa ang bawat salita
ay nagpapakita ng kanyang nararamdamang puot at panghihinayang. Mama, paano mo nagawa ito? Ang pabulong na tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng luha at galit na hindi na niya kayang pigilin. You stole everything from Tala, and you stole the chance for me to be a real husband and father. Biglang humawak si Doña Gracia sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis at tila kinakapos ng hangin habang dahan-dahan siyang napaupo sa sahig. Ang kanyang pag-arte ay tila isang huling pagtatangka upang makuha ang awa ng kanyang anak. Ngunit ang mga mata ng mga tao sa paligid ay wala ng bakas ng simpatya. Pinanood ni Celestina ang bawat galaw ng kanyang biyenan nang walang anumang emosyon sa mukha. Tila isang estatwa na gawa sa bato. Ang hustisya ay dahan-dahan ng gumagapang patungo sa pamilya Cruz at sa bawat segundo ng pagbagsak ni Doña Gracia, nararamdaman ni Celestina ang isang bahagi ng kanyang pusong naghihilom. Ngunit may kasama ring isang malalim na lungkot. Habang inalalayan ng mga gwardiya si Doña Gracia palabas ng silid, naiwan si Rafael at Celestina sa gitna ng naghihingalong katahimikan. Tumingin si Rafael kay Celestina. Ang kanyang mga mata ay humihingi ng tawad na alam niyang hindi sapat upang mabura ang nakaraan. Tala, I'm so sorry. Ang tanging nasambit niya habang ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nalulusaw sa tinde ng hiya. Tumingin si Celestina sa bintana. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Ang tagumpay na ito ay may lasa ng abo sa kanyang dila at isang matinding katanungan ang pilit na bumabangon sa kanyang kalooban. Ngayong nabawi na niya ang lahat ng ninakaw sa kanya, magagawa ba ng yaman at hustisya na punan ang puwang sa kanyang puso na iniwan ng 5 taon ng pangumulila at galit o mananatili na lamang siyang isang reynang nakaupo sa isang trono na gawa sa mga alaala ng sakit? Ang dating marangyang mansyon ng pamilya Cruz ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang hindi nagdadala ng kapayapaan, kundi ng isang malalim at madilim na kawalan. Sa labas ng malaking pintuang bakal, ang dilaw na tape na nagmamarka sa pag-sequestrate ng ari-arian ay dahan-dahang sumasayaw sa hangin, tila isang nanunuksong anino sa harap ng mga mata ni Doña Gracia. Ang bawat hakbang ng mga tauhan ng bangko na naglalabas ng mga huling piraso ng kasangkapan ay lumilikha ng isang matunog na yabag sa loob ng malawak na bulwagan, mga tunog na tila mga pako sa kabaong ng kanyang dangal. Wala nang mga katulong na naghihintay sa bawat galaw niya. Wala nang mga kaibigang nag-uunahang bumate sa kanya sa bawat pagtitipon. Ang tanging naiwan sa kanya ay ang isang maleta at ang bigat ng isang pangalang wala ng halaga. Nakatayo si Doña Gracia sa gitna ng bakuran. Ang kanyang mamahaling seda ay tila nawalan na ng kinang sa ilalim ng maulap na kalangitan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapait na otoridad, ay nagpapalipat-lipat sa mga kapitbahay na dati ay yumuyuko sa kanya, ngunit ngayon ay pasimpleng nagmamasid mula sa likod ng kanilang mga kurtina. Ang kanilang mga pabulong na usapan ay dahan-dahang dinala ng hangin patungo sa kanya. Isang matinding pait ang lumunod sa kanyang lalamunan nang makita niya ang isang mamahaling sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa aspalto ay tila isang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kaba at pagkapahiya. Bumaba si Celestina mula sa sasakyan. Ang bawat galaw niya ay puno ng isang kalmadong kapangyarihan na tila isang dahan-dahang pag-agos ng tubig na hindi mo kayang pigilan. Nakasuot siya ng isang puting terno, isang kulay na sumisimbolo sa kanyang panibagong simula, ngunit ang kanyang titig ay nananatiling kasing talim ng asero. Lumapit siya kay Doña Gracia, na ngayon ay tila lumiit sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang bit-bit na bag na tila iyon na lamang ang tanging bagay na nagdurugtong sa kanya sa kanyang nakaraan. Isang mapait na katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikang puno ng 5 taon
ng hindi nabayarang mga utang ng sakit at pang-aabuso. You are no longer the queen of this castle, Gracia. Ang boses ni Celestina ay isang mahinahong pahayag, ngunit bawat salita ay may bigat ng isang hatol na hindi na mababago. Binili ko ang bahay na ito sa subasta kanina. Pero huwag kang mag-alala, hindi ko ito gagawing tahanan. Gagawa ako rito ng isang foundation para sa mga babaeng binaliwala, inabuso, at itinapon ng mga taong katulad mo. Ang bawat salita ni Celestina ay tila isang mabilis na paghampas ng katotohanan sa mukha ng matanda. Ang mansyong naging simbolo ng iyong pagmamataas ay magiging silungan na ngayon ng mga taong itinuturing mong dumi sa iyong paa. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Doña Gracia ay tila nagtira-piraso sa tinde ng insulto, ngunit wala siyang lakas upang lumaban. Dahan-dahang lumuhod si Doña Gracia sa harap ni Celestina. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang tumama sa magaspang na semento, isang pagkilos na kailanman ay hindi inakalang gagawin ng isang babaeng katulad niya. Ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, humahalo sa kanyang make-up na dahan-dahang nabubura, na nagpapakita ng isang matandang babaeng pagod at talunan. Celestina, pakiusap, wala na akong mapupuntahan. Ang boses niya ay isang basag na pagsusumamo, puno ng desperasyon na tila isang tuyong dahon na humihingi ng ulan. Kahit sa maliit na silid na lang sa likod, kahit doon na lang ako tumira. Huwag mo akong hayaang mamatay sa kalsada. Ang bawat paghikbi niya ay tila isang mabilis na tibok ng orasan na nagpapaalala sa lahat ng mga sandaling wala siyang awa. Tinitigan siya ni Celestina ng matagal. Ang kanyang puso ay tila isang naglalaban ng dagat ng galit at isang bahagi ng kanyang sarili na nagnanais na mapatahimik na ang lahat. Ang makitang nakaluhod ang babaeng sumira sa kanyang buhay ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan. Ngunit ang pait ng nakaraan ay tila isang tinik na mahirap hugutin. Dahan-dahang lumapit si Celestina at hinawakan ang baba ng matanda. Iniangat ang kanyang muka upang magtama ang kanilang mga mata. Ang katahimikan sa paligid nila ay tila isang mabitag na sandali ng pagbabayad ng karma. Magagawa ko bang magbigay ng puwang para sa taong pumatay sa aking puso? O hahayaan ko na lamang siyang madarang sa apoy ng sarili niyang mga pagkakamali? Ang tanong na ito ay naiwan sa hangin habang ang langit ay nagsimulang magbanta ng isang malakas na ulan at ang bawat patak nito ay tila isang babala ng isang mas malalim pang pagsubok na naghihintay sa kanila. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa likod ng mga nagtataasang gusali ng Makati ay nag-iiwan ng mahahabang anino sa loob ng opisina ni Celestina, tila mga bakas ng nakaraang pilit na humahabol sa kasalukuyan. Sa gitna ng katahimikan, ang marahang pag-ikot ng mga pahina ng isang dokumento ay tila isang mabitag na tunog sa pandinig ni Celestina. Ngunit ang tunay na nagpapakaba sa kanya ay ang anino ng isang lalaking nakatayo sa labas ng kanyang pinto. Isang lalaking dati ay kanyang mundo, ngunit ngayon ay isa ng malalim na sugat na dahan-dahang naghihilom. Ang bawat paghinga ni Celestina ay puno ng kontrol, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng kanyang lamesa. Sinusubukang panatilihin ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang banayad na paggalaw nito sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng isang mahirap na pag-uusap. Pumasok si Rafael. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabigat na pasanin sa aspalto ng kanyang buhay. Wala na ang kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata. Ang natira ay ang isang lalaking wasak. Ang mukha ay puno ng puyat at ang mga balikat ay nakalaylay sa bigat ng pagsisisi. Huminto siya sa harap ni Celestina at sa loob ng ilang sandali, ang bawat tibok ng orasan sa pader ay tila isang mabilis na paghampas ng konsensya sa kanilang pagitan. Ang amoy ng kanyang pamilya na pabango ay dahan-dahang humalo sa hangin, na nagdala kay Celestina pabalik sa mga gabing magkayakap sila sa ilalim ng iisang kumot bago pa man dumating ang unos. Tala, please, let me explain. I know I was a coward.
Ang boses ni Rafael ay isang basag na pagsusumamo, puno ng luha na pilit niyang pinipigilan. I spent 5 years thinking you were gone. 5 years living in a hell my mother created. Every single day, I regretted that I didn't hold your hand when they kicked you out. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mabilis na paghampas ng alon sa pampang ng damdamin ni Celestina. Sinubukan ni Rafael na lumapit at hawakan ang kamay ni Celestina, isang marahang pagdampi na puno ng panginginig. I sent money, Tala. Every month, I gave everything I earned to Mama para ipadala sa'yo. But I didn't know. I didn't know she was lying to me too. Pakiusap, bigyan mo ako ng pagkakataon na itama ang lahat. Tumingin si Celestina kay Rafael at sa isang saglit, nakita niya ang lalaking minahal niya ng buong puso, ngunit ang mukhang iyon ay tila isang malabong alaala na lamang. Dahan-dahang iniwas ni Celestina ang kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay tila naging kasing lamig ng asero sa pag-iwas. The price of your weakness was my life, Rafael. The price was the hunger I felt while carrying Laya, and the nights I had to sleep on a cardboard box in Tondo. Ang mahinang tugon ni Celestina, ngunit bawat salita ay may talim na humihiwa sa katahimikan. You think a few years of regret can pay for the woman you killed? The Tala you knew died the moment that gate closed in the rain. I don't need your protection anymore because I learned to be my own shield. Lumakad si Celestina patungo sa bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila mga maliliit na hiyas sa kadiliman. Tumingin siya sa isang larawan sa kanyang lamesa. Si Laya na masayang tumatawa kasama si Iza sa isang parke. Tumingin ka sa akin, Rafael. I have a life now. I have a daughter who is happy and a business that I built with my own blood and tears. I am whole without you. Ang boses ni Celestina ay puno ng isang kalmadong tagumpay na tila isang dahan-dahang pag-agos ng ilog patungo sa dagat. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapatunay na ang kaligayahan ay hindi matatagpuan sa pagbabalik sa nakaraan, kundi sa pagyakap sa kasalukuyan. Napaluhod si Rafael sa harap niya. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha, habang ang mga hikbi niya ay dahan-dahang pumupuno sa silid, isang tunog ng isang lalaking tuluyan nang nawalan ng pag-asa. I'm not asking you to take me back as your husband. I'm just asking for a chance to be a father to Laya. Please, don't punish her for my sins. Ang pabulong na panalangin ni Rafael. Isang matinding dila ng apoy ang naramdaman ni Celestina sa kanyang puso. Ang labanan sa pagitan ng hustisya at ng isang bahagi ng kanyang sarili na nagnanais na mapatawad na ang lahat para sa katahimikan ng kanyang anak. Habang ang gabi ay dahan-dahang lumalalim, isang katanungan ang pilit na bumabalot sa diwa ni Celestina. Sapat na ba ang pagsisisi upang mabuksan ang pintuang matagal ng kinakalawang? O ang pagpapatawad ba ay isa lamang panibagong paraan upang hayaang muling masaktan ang puso sa pangalawang pagkakataon? Ang bawat hininga ng umaga sa labas ng bintana ng opisina ni Celestina ay nagdadala ng amoy ng sariwang lupa pagkatapos ng ulan, isang halimuyak na tila nagpapaalala sa kanya na laging may pag-asa pagkatapos ng unos. Sa kanyang harapan, isang lumang kahon na gawa sa Nara ang nakabukas, naglalaman ng mga bagay na nakuha ni Iza mula sa mansyon ng mga Cruz bago ito tuluyang lisanin. Ang bawat sobre na nasa loob ay may nakasulat na pangalan ni Tala. Ang tinta ay medyo kupas na, ngunit ang sulat kamay ay hindi maikakaila. Kay Rafael ito. Nang dahan-dahang buksan ni Celestina ang isa sa mga sobre, isang makapal na bundle ng pera at isang maikling liham ang bumungad sa kanya. Ang bawat salita sa liham ay puno ng pighati at pangungulila, mga mensaheng hindi kailanman nakarating sa kanya dahil sa kasamaan ng isang ina. Dahan-dahang kumasok si Rafael sa silid. Ang kanyang mga mata ay agad na napako sa kahon na nasa lamesa. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang paghingi ng paumanhin
sa bawat segundong lumipas sa loob ng 5 taon. Nakita ko ang mga sulat na yan sa lihim na taguan ni Mama. Ang pabulong na pahayag ni Rafael. Ang kanyang boses ay basag at tila isang tuyong dahon na madaling mabuway. 5 taon akong nabuhay sa kasinungalingan, Celestina. Noong gabing pinalayas ka niya, sinundan kita, pero hindi kita nahanap. At nang bumalik ako, sinabi ni Mama na namatay ka raw sa panganganak kasama ang bata. Naniwala ako dahil masyado akong duwag na tanungin ang katotohanan. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mabilis na panghampas ng kulog sa pandinig ni Celestina na nagpabago sa lahat ng kanyang paniniwala tungkol sa lalaking dati ay itinuring niyang kaaway. Hindi makapaniwalang napaupo si Celestina. Ang kanyang mga kamay ay nanginig habang hawak ang isang liham na may petsang 3 taon na ang nakalilipas. Ang bawat patak ng kanyang luha ay dahan-dahang bumabasa sa papel, humahalo sa tinta ng mga salitang hindi niya narinig noong panahong kailangan niya ito. Akala ko ay kinalimutan mo na kami. Ang pabulong na pagsusumamo ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng pait na dahan-dahang naglalaho. I spent years hating you, thinking you were happy while I was struggling to keep our daughter alive. Ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib ay tila isang pader na dahan-dahang gumuguho na naglalabas ng lahat ng mga emosyong matagalan niyang ibinaon sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Lumapit si Rafael at dahan-dahang lumuhod sa harap ni Celestina, hindi upang humingi ng tawad, kundi upang damayan siya sa sakit na pareho nilang dinala. Hindi sapat ang anumang paliwanag para sa 5 taon na ninakaw sa atin, Tala. Nabuhay ako sa isang impyerno na ako rin ang gumawa dahil sa aking kahinaan. Ang boses ni Rafael ay puno ng pagsisisi habang ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretsyo sa mga mata ni Celestina. Hindi ko hinihiling na mahalin mo ako muli dahil alam kong hindi na ako karapat-dapat. Ang tanging hangad ko lang ay malaman mo na kahit kailan, hindi kita kinalimutan. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapatunay na ang pag-ibig, kahit gaano pa katagal na nabaon sa kasinungalingan, ay mananatiling may alab kung ito ay totoo. Isang marahang pagtulak ng pinto ang bumasag sa kanilang pag-uusap at si Laya ay dahan-dahang pumasok, bit-bit ang kanyang paboritong manika. Ang kanyang maliliit na hakbang sa karpet ay hindi lumikha ng anumang ingay, ngunit ang kanyang presensya ay tila isang liwanag na pumuno sa buong silid. Huminto ang bata nang makita ang lalaking nagligtas sa kanya noong nakaraang araw. Tumingin si Laya kay Celestina at pagkatapos ay muling tumingin kay Rafael nang may isang kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Sa isang sandali, ang bawat tibok ng puso sa loob ng silid ay tila tumigil habang ang bata ay dahan-dahang lumapit kay Rafael at hinawakan ang kanyang kamay. Papa? Ang munting tinig ni Laya ay tila isang makapangyarihang himig na umalingaw-gaw sa buong silid na nagpapatigil sa paghinga ni Celestina at nagpapatulo ng mga luha ni Rafael. Ang salitang iyon, na matagal lang hindi narinig sa loob ng kanilang tahanan, ay tila isang susi na nagbukas sa huling pintuan ng nakaraan. Napatitig si Celestina sa kanyang anak at sa lalaking dating ang minahal, at sa kanyang isipan ay nabuo ang isang katanungan na tila walang katapusang hamon sa kanyang puso. Magagawa ba ng isang salita mula sa bibig ng isang bata na pagtagpi-tagpiin ang 2 pusong winasak ng matitinding lihim at kasinungalingan, o sapat na ba ang pagpapatawad upang bigyan ng kanilang pamilya ng isang panibagong pagkakataon na wala ng bahid ng sakit? Ang dating marangyang mansyon ng pamilya Cruz na dati ay puno ng malamig na pagmamataas at mga lihim na nakakubli sa bawat sulok, ay nababalot na ngayon ng isang bagong uri ng buhay. Ang bawat dingding na dati ay saksi sa mga masasakit na salita, ay pininturahan na ng malalambot na kulay, at ang bawat pasilyo ay umaalingaw-ngaw na sa tawanan ng mga bata mula sa foundation na itinayo ni Celestina. Ang bawat pagaspas ng mga dahon sa bakuran ay tila isang banayad na himig ng pasasalamat, isang paalala na ang mga sugat ng nakaraan
ay dahan-dahan nang naghihilom sa ilalim ng init ng bagong pag-asa. Nakatayo si Celestina sa balkonahe. Ang kanyang bawat paghinga ay puno ng isang kalmadong kaligayahan na matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Wala na ang takot, wala na ang pot. Ang natira ay ang isang babaeng buo at handa nang humarap sa bukas ng walang anumang tanikala. Dahan-dahang lumapit si Rafael sa kanya, bit-bit ang isang tray ng tsaa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng isang mapagkumbabang pag-aalaga. Hindi na siya ang lalaking nakatali sa utos ng kanyang ina. Siya ay isang lalaking muling bumuo sa kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong pagkakamali ng nakaraan. Iza just called. Successful daw ang fundraising event natin sa probinsya, ang malumanay na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki at respeto. Inilapag niya ang tsaa sa lamesa at dahan-dahang tumabi kay Celestina. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw na nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Thank you for letting me be a part of this, Celestina. Hindi ko alam kung nasaan ako ngayon kung hindi mo ako binigyan ng pagkakataong itama ang lahat. Tumingin si Celestina sa kanya at sa isang saglit, ang bawat hapdi ng 5 taon ay tila dahan-dahang natunaw sa init ng tapat na tingin ni Rafael. Dahan-dahang hinawakan ni Rafael ang kanyang kamay. Isang marahang pagdampi na puno ng panginginig, ngunit puno rin ng isang tahimik na pangako. Hindi binawi ni Celestina ang kanyang kamay. Hinayaan niya ang init ng palad ni Rafael na dumaloy sa kanyang balat. Isang simbolismo ng pagpapatawad na matagal na niyang hinahanap. We have a long way to go, Rafael. Ang tiwala ay hindi nabubuo sa isang gabi. Ang pabulong na tugon ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng isang katotohanang mas matamis kaysa sa anumang pangarap. But seeing Laya happy, seeing her have a father who is finally standing tall, that's enough for me now. Sa gitna ng bakuran, si Laya ay masayang tumatakbo kasama ang iba pang mga bata. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang mabilis na tibok ng kagalakan sa ilalim ng malawak na langit. Ang bawat halahak niya ay tila isang mabitag na musika na nagpapaalala sa lahat ng nandoon na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol sa pagbawi sa mga bagay na ninakaw ng tadhana. Tumingin ang bata sa balkonahe at kumaway ng may malawak na ngiti, isang imahe ng purong kaligayahan na walang anumang bahid ng lungkot. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Celestina ay naramdaman ng isang kakaibang ginhawa. Ang uri ng ginhawa na dumarating lamang kapag ang lahat ng mga bagyo ay tuluyan na ngang lumipas. Samantala, sa isang malayong kumbento sa labas ng lungsod, si Doña Gracia ay dahan-dahang naglalakad sa hardin, bit-bit ang isang rosaryo. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga labi ay puno ng mga dasal ng pagsisisi. Ang kanyang dating kayabangan ay napalitan na ng isang tahimik na pagtanggap sa kanyang karma. Ang bawat pagtakip ng gabi sa paligid ay tila isang paalala na may mga kasalanang hindi mababayaran ng yaman, kundi ng isang buong buhay na pakikipagtuos sa sariling konsensya. Ngunit kahit sa gitna ng kanyang pag-iisa, ang balita ng kaligayahan ni Rafael at Celestina ay tila isang munting kandila sa dilim ng kanyang silid. Isang patunay na ang pag-ibig ay lagi nakakahanap ng paraan upang muling sumibol sa tuyong lupa. Nang dahan-dahang pumasok ang gabi at lumitaw ang unang bituin sa langit, ang bawat ilaw sa mansyon ay dahan-dahang bumukas, tila mga hiyas na nagbibigay ng liwanag sa bagong yugto ng kanilang buhay. Tumingin si Celestina kay Rafael at sa kanilang anak at sa kanyang puso ay naramdaman niya ang isang matinding pasasalamat. Ang bawat sakit, ang bawat luha, at ang bawat gabi ng pangungulila ay naging bahagi na lamang ng isang kwentong may magandang wakas. Habang dahan-dahang lumalamig ang hangin, isang katanungan ang muling bumangon sa kanyang isipan. Ngunit sa pagkakataong ito ay puno na ito ng pag-asa. Paano mo haharapin ang bukas kung ang bawat kahapon ay isa ng mapayapang alaala?
At sapat na ba ang pagpapatawad upang tuluyan ng isara ang pinto ng sakit at buksan ang bintana ng isang walang hanggang kaligayahan? Ang bawat mahinang paghalik ng mga alon sa pampang ng Batangas ay tila isang banayad na haplos sa kaluluwa ni Celestina, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam sa abot tanaw na nag-iiwan ng kulay rosas at lila sa kalangitan. Sa ilalim ng malalambot na liwanag ng dapit hapon, ang hangin na may amoy ng dagat ay dahan-dahang humahalimuyak sa paligid na tila isang dalisay na hininga ng kalayaan. Nakaupo si Celestina sa isang puting silya sa labas ng kanilang rest house, pinagmamasdan ang kanyang anak na si Laya na masayang naghahabol ng mga mumunting alon sa dalampasigan. Ang bawat bakas ng paa ng bata sa basang buhangin ay mabilis na nabubura ng tubig, tila isang paalala na ang lahat ng mga sugat ng kahapon, gaano man kalalim, ay dahan-dahang pinalalamig at pinagagaling ng panahon. Dahan-dahang lumapit si Rafael. Ang kanyang bawat paghabang sa buhangin ay hindi lumilika ng anumang ingay. Ngunit ang kanyang presensya ay tila isang mainit na kumot na bumabalot sa katahimikan ni Celestina. Hindi siya nagsalita. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang isang manipis na shawl sa mga balikat ni Celestina upang maprotektahan siya sa lumalamig na simoy ng gabi. Ang simpleng pagkilos na ito, na puno ng pag-aalaga at paggalang, ay sapat na upang maramdaman ni Celestina ang tunay na kahulugan ng pagsisisi. Tumingin si Rafael sa kanya, at sa loob ng kanyang mga mata ay wala ng bakas ng pag-aalinlangan, kundi isang tahimik at matapat na pagmamahal na handang maghintay ng habang buhay. "The foundation is doing great, Celestina." Ang pabulong na sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay tila isang malumanay na himig na sumasabay sa tunog ng dagat. Nakatanggap tayo ng mga sulat ng pasasalamat mula sa mga nanay na natulungan natin. Sabi nila, dahil sa'yo, nahanap nila ang lakas na bumangon muli. Ang bawat salita ni Rafael ay tila isang mabitag na kagalakan sa puso ni Celestina. Ang mansyon na dati ay simbolo ng kanyang pangdurusa ay naging kanlungan na ngayon ng pag-asa. Wala nang pait sa kanyang dibdib. Ang tanging naiwan ay ang isang malalim na pakiramdam ng katuparan. Hinawakan ni Celestina ang kamay ni Rafael, isang marahang pagdaiti ng kanilang mga palad na tila isang huling piraso ng palaisipan na nailagay na sa tamang pwesto. "Rafael, naniniwala na ako na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nagkasala sa atin, kundi para sa ating sarili upang tayo ay tuluyang makalaya." Ang mahinang pahayag ni Celestina habang nakatingin sa malayo. "I am no longer defined by what happened to me 5 years ago. I am Celestina, a woman who is loved, respected, and finally at peace." Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nagpapatunay na ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga hiyas o titulo, kundi sa katahimikan ng isang pusong wala ng itinatagong galit. Mabilis na tumakbo si Laya patungo sa kanila. Bit-bit ang isang magandang kabibe na nahanap niya sa buhangin. "Mama, Papa, look! It's so pretty!" Ang masayang sigaw ng bata. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na tila mga bituin. Binuhat ni Rafael ang anak at hinalikan sa noo, habang si Celestina naman ay dahan-dahang humilig sa balikat ni Rafael. Sa sandaling yon, sa ilalim ng unang bituin na lumitaw sa langit, ang kanilang pamilya ay tila isang ganap na larawan ng kaligayahan. Ang bawat luha na pumatak noon, ang bawat gabing puno ng pangungulila, ay naging mga butil ng karanasan na nagpatibay sa pundasyon ng kanilang bagong simula. Ang kwento ni Tala na naging Celestina ay hindi lamang isang kwento ng paghihigante, kundi isang banal na sining ng muling pagbuo sa sarili. Pinatunayan niya na ang katarungan ay laging dumarating sa mga pusong marunong maghintay at lumaban nang may danggal. Sa huling sulyap ni Celestina sa dagat, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting puno ng pag-asa para sa bukas. Ang bawat pangarap na minsan nang nadurog ay muling nabuo ng mas matatag.
At sa gitna ng katahimikan ng gabi, isang mahalagang aral ang naiwan para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig. Ang bawat unos ay may katapusan, ang bawat sugat ay may lunas, at sa huli, ang pag-ibig na nagmumula sa pagpapatawad ang siyang tunay na maghahatid sa atin sa isang walang hanggang kapayapaan.